Pinoy Love Story Series. Itay, kamusta naman po ang trabaho ninyo? Tanong ni Shaira sa kanyang amang kakarating lamang galing sa trabaho. Ayos naman anak, mabait ang amo ko at hindi kami pinapabayaang magutom. Pinapayagan kaming kumain sa tamang oras. Masaya namang ani ni Mang Pedring sa anak. Nagbabaon ba kayo lagi? Baka naman po pinapabayaan nyo ang sarili ninyo ha? May pag-aalalang sambit ng dalagita sa ama nito. Sus, oo naman anak ko. Kaya ikaw mag-aral kang mabuti para sa iyong kinabukasan ha? Nakangiting ani ng lalaki. Opo tay, kung buhay pa lang sana si nanay, may katuwang ka po sana sa paghahanap buhay. Kaso maaga siyang kinuha sa atin ng Diyos. Tay, paano kaya kung tumigil na lang ako sa pag-aaral? Total, kaya ko naman ang magtrabaho. Saad ni Shaira sa ama. Diba kasasabi ko lang sa iyo anak na mag-aral kang mabuti? Anong trabaho? Ang maging labandera? Hindi yan ang pinangarap kong buhay para sa iyo, Shay. Itataguyod kita hanggang sa makatapos ka. Pangako ko sa iyo yan. Malumanay pa ring wika ni Mang Pedring sa kanyang unika iha. Lumipas ang mga taon hanggang sa ganap nang maging isang dalaga si Shaira. Huling taon na din ang kanyang kinukuhang kursong civil engineering. Halata na rin ang sobrang pagbagsak ng katawan ng kanyang ama. Isang araw, lihim niya itong sinundan papuntang kanyang trabaho bilang isang construction worker. Palipat-lipat kasi siya ng lugar na pinagtatrabahuan, pati na ang kanyang mga kasama. Kapag tapos na ang isa nilang project ay sa ibang lugar na naman sila madidistino. Depende sa nakasulat na lugar sa kanilang kontrata. Nagkataong malapit lang ang sumunod na gusaling pinapasukan ngayon ng kanyang ama, kaya may pagkakataon na siyang alamin ang kanyang kalagayan sa kanyang pinagtatrabahuan. Halos maiyak si Shaira dahil sa sobrang hirap ng trabahong nakaatang sa kanyang ama. Kalahating araw niya itong minatyagan at nalaman din niyang hindi ito nagmemeryenda. Hanggang sa pananghalian ay kitang-kita niyang asin lamang ang baon nitong ulam. Ang ibang katrabaho niyang nagmamalasakit ay binibigyan na lamang siya ng baon nilang ulam dahil sa awa. 15 minutos lang din ang kanilang pahinga. At kahit hindi pa sila tapos kumain ay kinakailangan na nilang bumalik sa trabaho. May mga pagkakataon ding nakikita ni Shaira na binubulyawan siya ng kanyang foreman dahil sa bagal nitong magtrabaho. Ngiti lang at tango ang tanging isinasagot ng kanyang kaawa-awang ama. Doon ay hindi na nakayanan pa ni Shaira ang pagpigil ng kanyang mga luha. Sobrang sakit sa dibdib ang makitang ganoon pala kahirap ang dinanas ng kanyang itay. Maitaguyod lamang siya sa pag-aaral. Linisan ng dalaga ang lugar na may sobrang bigat ng pakiramdam. Pero mas pinilit niyang patatagin ang sarili para matupad ang pangarap sa kanya ng kanyang ulirang ama. Dumating ang graduation day. Sorpresa sa mga estudyante kung sino ang mga nakapasa sa board exam at magiging isa ng ganap na inhinyero. Halata sa suot ng mag-amang Shaira at Mang Pedring na salat sila sa buhay. Hindi ganoon kagara ang kanilang kasuotan gaya ng iba. May mga pagkakataon pang nakakarinig ng masasakit na lait at pangungot siya ng kanyang mga kaklase patungkol sa kanyang ama. I'm sure hindi makakagraduate si Shaira. Kita mo naman ang ama niya. Halata din walang pinag-aralan. Isang hamak na construction worker lamang ang trabaho niya. Paano niya maibibigay ang mga kakailanganin ni Shaira para makapag-aral ng mabuti? Mga hampas lupang nangangarap ng gising. Mga halimbawang masasakit na salitang narinig ni Shaira mula sa mismong itinuturing pa niyang mga kaibigan. Hanggang sa sumapit ang oras para isayaw ang pinakaimportante sa buhay o pinakamamahal. Isang binata ang lumapit kay Shaira para alukin ang sayaw, subalit tiningnan niya muna ang kanyang ama. Nginitian lamang siya ni Mang Pedring, tanda ng kanyang pagsang-ayon. Subalit tinanggihan pa rin iyon ng dalaga. Bagkus tumayo ito at lumapit sa ama. Tay, sayaw tayo. Wika ni Shaira sa ama na agad namang tumayo. Hoy, bata ka?
Ang gwapo nun ah. Bakit tinanggihan mo? Sambit ni Mang Pedring habang sila ay nagsasayaw. Hamak namang mas gwapo ka dun, Tay, no? At saka wala pa sa isip ko ang mga bagay na yan. Papiloso po namang saad ni Shaira, subalit habang tinitigan niya ang kanyang ama ay hindi niya namamalayang bumabagsak na ang kanyang mga luha dahil sa mga naaalalang sakripisyong ginawa nito sa kanya para lang makapag-aral. O anak, bakit ka umiiyak? Hindi ba dapat magsaya ka? Malay mo, isa ka sa pumasa. Nakangiti pa rin ani ni Mang Pedring sa anak. Itay, salamat sa lahat-lahat. Salamat, Itay. Wika ni Shaira na hindi na napigilan pa ang mapahagulhol, kaya mapayakap na lamang ito sa kanyang ama at sumandal sa balikat nito para ibuhos ang pag-iyak. Hindi naman alam ni Mang Pedring kung ano ang nangyari, kaya hinayaan na lamang ilabas lahat ni Shaira kung ano man ang dinadalang bigat nito sa kanyang dibdib. Hanggang sa sumapit ang oras ng pag-aanonsyo ng mga nakapasa sa pagsusulit. 3 lang sa mga estudyante ang nakapasa at isa na doon si Shaira. Labis na tuwa at saya ang nararamdaman ng mag-ama sa mga oras na iyon. Isa-isa silang umakyat sa stage para sabihin ang mga saluubin hanggang sa si Shaira na ang sumunod. Magandang gabi mga kapwa ka-estudyante, mga masisipag naming guro at profesor, at sa lahat ng magulang na dumalo sa gabing ito para ipakita ang suporta sa aming mga anak ninyo. Ang pagtatapos kong ito ay iniaalay ko sa construction kong ama kung gaano ako ka-proud bilang anak ng isang construction worker. Opo, tama ang narinig nyo. Isang construction worker ang ama ko. Hindi niya sinabi ang tunay niyang sitwasyon sa kanyang trabaho bilang construction workers na nilalait pa ng aking mga kapwa ko mag-aaral. Lagi niyang sinasabi na nasa wasto siyang oras ng pagpapahinga at masustansya ang kanyang mga kinakain. Pero lingid pala sa aking kaalaman na nagdidildil na pala siya ng asen para lamang maitabi ang pera ang kanyang kikitain para sa aking pag-aaral. Itay, alam ko ang sobrang hirap ng iyong kalagayan dahil nakita mismo ng aking mga mata. Sabayan pa ng mga tao mapanglait sa kapwa. Pero ginamit ko iyon, Itay, para mas pagbutihin ang aking pag-aaral. Ngayon ay heto na po ang bunga ng inyong sakripisyo at kasipagan. Salat man tayo sa anumang bagay, pero nagawa ninyo pa rin akong itaguyod. Mahal na mahal po kita at nararapat sa iyo ang medalyang ito. Iyon lang po, salamat. Salaysay ni Shaira habang umiiyak na kumurot sa puso ng marami. Napayuko na lamang ang mga estudyanteng tinamaan sa kanyang sinabi. At habang pababa ng stage, si Shaira ay sanalubong siya ng masigarbong palakpakan. Ang ibang magulang ay hindi rin napigilan ang mapaluha. Sinalubong naman siya ng amang hindi na rin napigilang itago ang emosyon at buong puso may pagmamahal. Naniyakap ang kanyang anak na natupad na rin ang mga pangarap. Diyos ko, salamat po. Wika ni Mang Pedring habang yakap-yakap ang anak. Tay, wala ho akong ibang hinangad kundi ang maging okay po kayo at mairaos ko kayo sa kahirapan. Kaya gagawin ko po ang lahat. Maibigay ko lang ang nararapat na suporta sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Wika ni Shaira sa ama si Mang Pedring. 10 taon pa lang ako noon nang maulila ako sa isang ina. Mag-isa akong tinataguyod ni tatay at alam kong kahit hirap na hirap ito sa pagtatrabaho ay ginawa pa rin ito ang lahat. Masustentuhan lang ako sa aking mga pangangailangan. At kahit halata sa mukha nito ang hirap at pagod, ay pilit pa rin pinapakita ng kanyang ama ang masayang mukha tuwing kaharap ako. Anak, obligasyon kong alagaan at suportahan ka. Wala din akong ibang hinangad kundi ang mapabuti ang buhay mo. Lalo na ang magiging buhay mo kapag dumating ang araw na wala na ako dito sa mundong ito. Ngiting wika ni Mang Pedring sa anak na si Shaira. Tay, wag ho kayong magsasalita ng ganon. Ayoko pong mawala ho kayo. Saka po kung darating ang araw na iyon, alam kong matagal pa po yun. Kaya tay, gusto kong tumigil ka na sa pagtatrabaho kapag may sarili na din akong trabaho. Babawi ho ako sa mga hirap na dinanas mo sa paggapang sa pag-aaral ko. Saad ni Shaira sa ama si Mang Pedring. Lumipas ang 1 buwan ay masaya kong ibinalita kay tatay na tanggap ako sa trabaho.
Masayang masaya ako habang binabagtas ko ang maliit na iskinita papunta sa bahay namin. Katok ko sa pinto ng bahay namin, ilang sandali lang ay bumukas iyon at nakita ni Shaira ang nakangiting mukha ng ama niya. "Tay, may good news ho ako sa inyo." Bulalas kong saad sa tatay ko. "Asya, sige pasok ka muna anak, baka nagugutom ka. Ginabi ka yata ng uwi nak?" Tanong ni Mang Pedring sa kanyang anak. "Tay, ginabi ho ako dahil marami akong pinag-a-applyan na kumpanya at may isang kumpanyang tinanggap ako. Siyempre tay, magsisimula na ako sa Lunes. Masayang masaya po ko dahil sa wakas nagkakaroon na ako ng trabaho. Kaya simula po ngayon, di na kayo babalik sa construction worker tay ha. Dito na lang ho kayo sa bahay, ako na ang bahala." Wika ko pa sa aking ama. "Talaga anak? Salamat ha. Salamat dahil nagkaroon ako ng anak na mabait at masipag sa pag-aaral. Di mo sinayang ang perang ginagastos ko sa pag-aaral mo. Maraming salamat anak. Dapat nga natin i-celebrate ang trabaho mo nak. Pero paksiw lang ang niluto ko ngayon. Pasensya ka na anak ha." Malungkot na wika ni Mang Pedring sa anak. "Tay, okay lang ho yun. Ang mahalagay magkasama ho tayo. Saka masarap po ang paksiw na may konting mantika. Kaya solve na po sa akin yan. Basta magkasama lang ho tayo, wala akong problema tay." Ngiting saad ko. Ang anak ko. Umiiyak na palahaw ni Mang Pedring kay Shaira sa kanya ito niyakap ng mahigpit. "Tay, wag na ho kayong mag-aalala okay? Ako na ang bahala sa gustusin dito sa bahay. Basta magpahinga lang ho muna kayo." Wika ko dito, saka naman ako nito binitawan at inalalayang maupo sa lamesang kahoy namin. Andoon na din ang pagkaing inihain ng ama ko. Payak man ang pamumuhay nila, masaya pa rin silang mag-ama kahit pa mahirap ang buhay. Lunes ng umaga ay maagang nag-aabang ng masasakyang jeep si Shaira. Ang maganda kasi ay isang sakay lang siya sa kumpanyang pinapasukan niya. Hindi naman nagtagal ay may humintong jeep sa harap niya. Agad na sumakay si Shaira sa jeep at pumwesto sa unahang bahagi ng jeep. Gusto niyang malapit sa may pinto, para kapag bumaba na siya ay di na siya makikipagsiksikan sa mga pasahero. Nasa kalagitnaan na siya sa paroroonan niya ay narinig niyang may pinagalitan ng driver ng jeep. "Bakit ba kasi kayo sumakay dito sa jeep ko kung wala kayong pambayad o ipamasahe sa sarili ninyo? Namumurwesyo pa kayo? Kung di kayo sumakay sa jeep ko, makakahanap pa sana ako ng isa pang pasahero na alam kong may ipapambayad." Galit na wika ng driver sa matandang lalaki. May ipamasahe naman ho ako bossing, kaso kulang na 3 piso. Pasensya ka na ha. Ibinigay ko pa kasi ang pera ko para sa anak ko. Nag-aaral kasi siya." Dinig ni Shaira na wika ng matandang lalaki. Noon niya naisip, siguro nagawa na din iyon ng tatay niya na manghingi ng despensa lalo pa at kulang ang pamasahe nito sa jeep. Gustong maiyak ni Shaira ng mga oras na iyon. Alam kasi niyang katulad ng matandang lalaki ay ganoon din ang tatay niya. Mabilis siyang nagsalita at kinausap ang driver ng jeep. Kuya, ako na lang ho ang magmamasahe sa kanya. Pasensya na ho kayo. Eto po." Wika ko sa driver ng jeep. Ibinigay ang pamasahe na para sa lalaking may edad. "Sa susunod manong ha, bago ka sumakay dapat kumpleto ang pamasahe mo. Di iyon namumurwesyo ka sa ibang pasahero dito." Inis na wika ng driver sa matanda. "Pasensya na talaga. Salamat iha ha, napakabuti mo." Ngiting wika ng may edad na lalaki sa kanya. "Walang anuman ho, mag-iingat na lang ho kayo sa trabaho ninyo para sa anak niyo po." Wika ko dito. "Salamat ng marami iha." Muling saad nito sa akin, saka ako nito nginitian. Ngumiti na din ako dito. Ilang sandali lang ay bumaba na ako sa kumpanyang pinapasukan ko. Nakita ko ding bumaba ang may edad na lalaki, kaya tinanong ko ito. "Manong, dito ho ba kayo nagtatrabaho?" Tanong ko dito. "Oo iha, diyan sa likod ng kumpanyang ito ako nagtatrabaho bilang construction worker. Ikaw ba iha? Anong ginagawa mo dito?" Tanong naman ito sa akin. "Engineer ho ako dito. Ito po ang first day ko." Ngiting wika ko dito. "Naku,
Engineer ho pala kayo. Pasensya ka na iha ha. Ikaw pa ang nagpamasahe sa akin. Bawasan nyo na lang ho ang magiging sahod ko ngayong Sabado para makabayad ako. Manong, wala ho yun. Masaya ako na nakatulong ako sa inyo. Huwag nyo na hong isipin yun. Naalala ko tuloy ang tatay ko sa inyo. Ngiting wika ko dito. Bakit iha? Ganito din ba ang trabaho ng tatay mo? Wika nito sa akin. Oho, katunayan nga ay nasa bahay na siya ngayon para magpahinga. May trabaho na ho kasi ako. Gusto kong bumawi sa tatay ko. Ngiting saad ko dito. Naku, napakabait mong anak iha. Sana maraming kabataan pa ang katulad mo na marunong tumanaw ng utang na loob sa magulang. Sige na iha ha, mauna na ako. Pupunta pa ako sa likod para makapagsimula na ako sa trabaho. Wika nito sa akin. Akma na sana itong aalis nang pigilan ko ito. Manong, baka wala ho kayong ulam. Sa iyo na lang ho itong paksiw kong ulam. Hati na lang ho tayo. Ngiting alok ko sa matanda. Nagtaka pa ito sa kamarahang umili. Salamat na lang iha. May ulam naman ako. Utal nitong wika na anyong maiiyak na. Sige na ho manong. Hati na lang ho tayo rito. Wika ko sa matanda. Sige na nga, salamat talaga iha ha. Wika nito sa akin. Saka nito tinanggap ang isang baonan na may lamang paksiw. Dinalawa ko kasi ang lagayan para isa sa agahan ko at isa sa tanghalian ko. Pero kasya pa naman ang tanghalian at agahan ko sa ulam ko. Kaya ibinigay ko na lang ang isang baonan na maliit. Salamat iha, sige ha, mauna na ako. Ngiting wika nito sa akin. Sige ho, mag-iingat ho kayo sa trabaho ninyo. Ngiting saad ko dito saka ako pumasok sa loob ng building. Masaya ang maghapon ni Shaira, pauwi na siya nang may nakasabay siyang isang kasamahan niya sa kumpanya. Actually, hindi naman talaga niya ito kasamahan talaga dahil anak ito ng may-ari ng construction firm. Engineer din itong katulad ko. Hindi ko na sana ito papansin nang makita ako nito. Excuse me, pauwi ka na ba? Tanong nito sa akin. Hindi naman ako sumagot dahil baka hindi ako ang kinakausap nito. Pero nagsalita itong muli. Miss Rodriguez, uuwi ka na ba? Tanong nito sa akin. This time ay sinama na nito ang apelyado ko. Oo sir, uuwi na ho ako. Alanganing wika ko dito. Tara, sumabay ka na lang sa akin. Alok pa nito sa akin. Naku, wag na ho sir, nakakahiya po. Tanggi ko dito. No, I insist. Sige na, sakay na, ihahatid kita sa inyo. Ngiting wika nito sa akin. Ayaw man pero napilitan ako nang buksan nito ang katabi nitong upuan sa driver's seat. Nahihiyang pumasok at sumakay ako sa kotse nito. Nakakahiya dahil sobrang bango ng loob. Bago ka ba sa kumpanya namin, miss? Tanong nito sa akin nang umusad na ang sasakyan nito. Oho sir, kanina pa lang ho ako nag-uumpisa. Nahihiyang wika ko dito. I see. Nakita nga kita kanina, by the way. I'm Chandler, Arizona. Wika nito sa akin. I'm Shaira Rodriguez po. Wika ko dito. Shaira, beautiful name. Kapareha ng mukha mo. Anyway, saan ba banda ang inyo? Tanong nito sa akin. Sa Santa Mesa po. Diyan po malapit sa may barbershop. May maliit na eskinita na papasok sa looban. Andoon ho ang bahay namin. Wika ko dito. Hindi pwedeng ipasok doon ang sasakyan ko, right? Wika nito sa akin. Oho, maliit lang ho kasi, pang tao lang po ang makakapasok doon. Saad ko dito. Stop saying ho at opo. Dahil nagbuka tuloy ako, matanda eh. Gayong, 29 pa lang ako. Natatawang wika nito sa akin. Ikaw ba, ilang taon ka na, Shaira? Tanong pa nito sa akin. 23 po. Wika ko dito. I see. Pero tanggalin mo na ang po at uho, okay? Chandler na lang ang itawag mo sa akin. Pero anak ho kayo ng may-ari ng kumpanya. Nakakahiya naman, gano'n ang itawag ko sa inyo. Alanganing saad ko dito. Ayan ka na naman. May ho na naman eh. Kakasabi ko lang. Chandler itawag mo sa akin kapag ako lang at wala tayong kasama. Parang ganito. Tayong dalawa lang.
Pero kung marami man, Sir Chandler itawag mo sa akin. Okay ba, Shaira? Wika nito sa akin. Okay, sabi niyo po. Hep? Kakasabi ko lang eh. Wika nito. Sorry, Chandler. Utal kung wika dito. Magsasalita pa sana ito nang dumating na kami sa iskinitang maliit papasok sa amin. Dito na lang ako, Chandler ha, salamat. Ngiting wika ko dito. See you tomorrow, Shaira, ingat ka. Wika nito sa akin. Tumango naman ako saka ako bumaba sa kotse ng lalaki. Napangiti pa ako habang naglalakad pa uwi sa amin. Kumatok pa ako sa pinto ng bahay namin at saka binuksan naman ng tatay ko ang pinto. O anak, andito ka na pala. Kumusta ang trabaho mo? Tanong nito sa akin. Nagmano naman ako dito, saka humalik sa pisngi ng tatay ko bago ako sumagot sa tanong nito. Okay naman ho, tay. Marami ho akong nakilala doon ng mga kasamahan ko. Pagkukwento ko pa dito. Talaga anak? Nako, baka sa susunod mo ng pagbabalitan yan sa akin anak. May nagkakagusto na sa iyo. O di kaya may boyfriend ka na. Tukso ni Mang Pedring sa anak. Tay naman, grabe naman ang advance ng iniisip ninyo. Wala hong nanliligaw sa akin, tay. Wika ko dito. Oh, bakit? Ganyan ang reaksyon mo, anak? May nanliligaw ba sa'yo? Bakit namumula ka? Tudyo pa nito sa akin. Wala ho, tay. Saka kung meron man, kayo ang unang makakaalam. Wika ko dito. Talaga, anak? Ngiting wika nito sa akin. Oho, saad ko dito. Lumipas pa ang ilang buwan na pagpasok niya sa kumpanyang iyon ay mas marami na siyang naging kakilala at kaibigan sa kumpanyang iyon. Bukas na din ang pangatlong sahod ko. Plano kong bumili ng lamesa at mga bagong upuan. Bukod sa kakalipat lang namin sa bagong bahay namin na inuupahan muna naming mag-ama. Dahil kapag may malaki-laki akong pera, magpapatayo ako ng bahay kahit simple lang. At least matatawag namin amin talaga. Hindi na kasi kami doon naninirahan sa iskinitang iyon. Dahil marami ang mga basagolero sa lugar nila. Kaya naisipan ni Shaira na lumipat na lamang. Pumayag naman ang tatay niya. Abala ako sa office ko nang may kumatok sa pinto. Come in. Wika ko. Girl, flowers for you. Alam mo, inggit na inggit ako sa beauty mong bruha ka. Ang dami nagka-crush sa'yo dito, ano? Pero ang matindi anak ng may-ari ang nagkakagusto din sa'yo. Check up ang wika ni Florabel sa kanya. Kagaya niya ay engineer din ito. Kanino daw galing? Tanong ko, saka ako tumayo. Kanino pa ba? Eh di sa Prince Charming mo si Chandler, Arizona. Imagine te, nagkakagusto sa'yo ang anak ng may-ari. Bilib na talaga ako sa haba ng hair mo. Tili pang wika nito. Tumigil ka nga, Florabel. Hindi siya naniligaw sa akin, okay? Di kami bagay. Mas bagay sa kanya ang katulad din niyang mayaman. Wika ko dito. Ay sus, ito talaga. Hoy, mas maganda ka pa nga sa babaeng aaligid-aligid kay Sir Chandler, ano? Sakate, ikaw ang gusto ni Sir. Kasi kung sa iba siya nagkakagusto, edi sana wala siyang pa-flowers ngayon. Tumirik pa ang mga mata nitong wika sa akin. Alam mo, Florabel, gusto kong umasa na sana katulad din ng nararamdaman ko ang naramdaman ni Sir Chandler. Pero alam mong magkaiba kami ng katayuan sa buhay. Saka nakakahiyang magkagusto ako sa anak ng may-ari, diba? Alam ko naman ang lugar ko eh. Wika ko dito. Shaira, alam naming lahat dito na gusto ka talaga ni Sir Chandler. Iba ang pakikitungo niya sa'yo, kaya alam naming. Hi! Bati ng isang lalaki na nagpalingon sa amin ni Florabel. Si Chandler ang nakita kong pumasok din sa opisina ko. Ay, makakaalis na nga. Diyos ko, kinikilig talaga ako. Wika ng kaibigan niya. Saka ito umalis sa loob ng office niya. Like it? Ngiting wika ni Chandler kay Shaira. Ha? Oo naman. Pero sana hindi ka na lang nag-abala, nakakahiya. Wika ko dito. Kinuha nito ang bulaklak sa kamay ko, saka nito nilapag ang mga iyon sa ibabaw ng table niya. Saka nito hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Shaira, I love you. Sana tanggapin mo ang pag-ibig ko sa'yo. Wika nito sa akin. Chandler, bakit ako?
Iba ang katayuan ko sa buhay ninyo. Baka ano pang isipin ng mga tao sa paligid mo. Na sa isang mahirap ka pa nagkagusto? Saka Chandler, wala akong maipagmamalaki sa pamilya mo. Kaya pasensya ka na kung... No, Shaira. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta mahal kita. Please, believe me. Wika nito sa akin. Just say yes at patutunayan ko sa iyong ikaw ang babaeng mahal ko. Muling saad nito sa akin. Saglit ako nag-isip, saka ako marahang tumango. You, it's a yes? Ngiting tanong nito. Yes, Chandler, Arizona, sinasagot na kita. Ngiting wika ko dito. Yes, yes. Thank you, Shaira. Mahal na mahal kita. Ngiting wika nito sa akin. Mahal na mahal din kita, Chandler. Saad ko dito. First time kong nahalikan sa labi ng isang lalaki. Si Chandler kasi ang first boyfriend ko. Naging usap-usapan sa buong departamento ang relasyon naming dalawa ni Chandler. Marami ang masaya sa love story namin. Marami din ang napapataas ang kilay. Ibig sabihin maraming di gusto sa relasyon namin ni Chandler. Pero para sa akin, wala naman akong ginagawang masama kaya di ko na iniisip ang mga bad feedback ng mga kasamahan ko. Lumipas pa ang ilang linggo ay di ko na ine-expect na may bisita akong dumating sa opisina ko. Kilala ko ang babae, katulad ko'y engineer din ito. At hindi lingid sa kaalaman ko na isa ito sa mga taong hindi masaya sa relasyon naming dalawa ni Chandler. For short, kontrabida ito. Yes, Maxine? What can I do for you? Civil kong pakikipag-usap dito. After all, ayoko maging bastos sa mga kasamahan ko. Saka di naman ako ganoon. Kahit di kami gaano nag-uusap ng babaeng ito, kilala ko ito. Alam mo, gusto ko lang sabihin to sa'yo. Na ambisyosa ka. Biruin mo. Nauto mo ang isang Chandler, Arizona. Wow ha. Bilib na talaga ako sa karakas mo, Shaira. Akala ko pa naman ibang-iba ka sa mga babaeng kasama ko dito. Iyon pala ay may kalandian ka palang nakatago sa katawan mo. Na pati ang pagmamay-ari ng iba, inagaw mo. Saad nito sa akin. Maxine, alam mong wala akong inagaw, saka wala namang girlfriend si Chandler. Katulad ko'y single siya. Why not kung magkaroon kami ng relasyon? Kalmadong wika ko dito. Alam mong crush ko siya noon pa man, Shaira. Pero inagaw mo siya sa akin. Galit nitong bintang sa akin. Maxine, gaya ng sinabi mo sa akin, crush mo siya. Pero hindi ikaw ang gusto niya at ako yun. Bakit mo kiniklaim na inagaw ko siya sa'yo? Gayong wala naman kayong relasyon? Mahinahong sabi ko dito. Umismid ito. I swear, hindi kayo magiging masayang dalawa. Gagawin ko ang lahat maging akin lang siya. Wika nito sa akin. Then do it. Nang maging katulad ka ng ibang babaeng desperada sa atensyon ng isang lalaki. Akala ko'y iba ka sa mga babaeng nakilala ko, Maxine. Iyon pala'y masahol ka pa sa isang babaeng mang-aagaw at malande. Eh di, kinain mo rin ang mga paratang mo sa akin. Saad ko dito. How dare you? Ang kapal ng mukha mong sabihan ako ng ganyan. Mas makapal ka, Maxine. Ayaw mo palang sabihan ka ng ganon. Pero gusto mong ikaw ang magsabi? How selfish you are. Wika ko dito sa kalmadong boses. Hindi pa tayo tapos, Shaira. Wika nito sa akin saka ito padabog na lumabas sa opisina ko. Ang tagpong iyon ang napasukan ng kaibigan kong si Florabel. Shy? Bakit andito sa opisina mo si Maxine? Ginugulo ka ba niya? Tanong nito sa akin. Galit siya, Florabel. Inagaw ko daw sa kanya si Chandler. Wika ko dito. What? Ganun na ba siya kadesperada? Na pati lalaking walang gusto sa kanya ay inaangkin niyang inagaw mo? Hindi na ako magtataka kung hindi siya ang nagustuhan ni Sir Chandler. Dahil masama ang ugali niya. Feeling niya inagawan siya. Napapailing nitong saad sa akin. Mag-iingat ka sa babaeng iyon, Shaira. Mukhang hindi gagawa ng matino yun. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo ito sa boyfriend mo nang mapaghandaan ninyo ang susunod na gagawin ni Maxine. No, knowing her, hindi iyon tatanggap ng pagkatalo. Saad pa nito sa akin. Kinahaponan ay hinatid ako ni Chandler sa bahay namin. Tahimik lang ako nakatingin sa labas ng bintana ng kotse nito. May problema ba?
Tanong nito sa akin. Nilingon ko ito saka ako nagsalita. Kinausap ako kanina ni Maxine. Pinaratangan niya ako, mang-aagaw daw. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lamang siya ka-obsess sa'yo, na pati sa akin gusto niyang sirain ang relasyon natin. Wika ko dito. What? Kinausap ka niya? Nasisiraan na ba siya ng bait? Bakit niya ginawa yun? Inis na wika nito. Hindi ko alam, Chandler. Pero ayoko ng gulo. Saad ko dito. Don't worry. Kakausapin ko siya bukas na bukas. Saad nito sa akin, saka nito hinawakan ang kamay ko at dinala sa mga labi nito. Mahal na mahal kita, Shaira. Walang makapagbabago niyon. Kung gusto mo ay magpakasal na tayo. Ano? Chandler naman? Masyado pang maaga para magpakasal tayo. Tanggi ko dito. Why not? Gusto ka din naman ng pamilya ko. Saka ikaw ang gusto ng family ko na maging asawa ko. Kaya bakit ka naman tatanggi? Saad nito sa akin. Pero, no more buts, honey. Bukas na bukas din ay i-announce ko sa buong departamento na malapit na ang engagement party natin. At syempre, gusto ko ding formalahingin ang mga kamay mo kay Tatay Pedring. Saad nito sa akin. Tumango na lamang ako dito bilang pagsang-ayon. Tay, nandito na ho kami. Wika ko sa tatay ko. O anak, andito na pala kayo. Wika nito sa akin. Good evening po, tay. Ngiting wika ni Chandler sa tatay ko. Saka ito nagmanong. Magandang gabi din, iho. Halika, maupo ka muna. Kukuha ako ng maiinom nyo. Saad nito sa amin. Tumango naman kami, saka naman tumalikod ang tatay ko. Pagkaupo nito sa tapat namin ay nagsalita na si Chandler. Tay, may sasabihin sana ako sa inyo. Saad nito sa ama ko. Ano yun, iho? Tanong nito. Tay, gusto ko pong formalahingin ang kamay ni Shaira sa inyo. Gusto ko po kasi siyang pakasalan. Wika nito kay Tatay Pedring. Nakita namin ang pagkagulat sa mukha ng tatay ko. Saka ito nagsalita. Kung iyan ang gusto ninyo mga anak, papayag ako. Kailan ba darating ang mga magulang mo? Tanong nito kay Chandler. As soon as possible po, tay. Ngiting wika ni Chandler sa tatay ko. Sige, iho. Kung iyan ang plano ninyo, masaya ako para sa inyong dalawa ng anak ko. Ngiting saad nito. Kinabukasan ay nagtaka ako kung bakit maraming tao sa entrance ng building. Noong pumasok ako. Ladies and gentlemen, gusto ko pong saksihan ninyo ang pagpo-propose ko sa girlfriend ko at gusto ko ding imbitahan kayo sa nalalapit naming engagement party. Welcome kayong lahat doon. Wika ni Chandler sa mga taong naroon. Shaira Rodriguez, will you marry me? Tanong nito sa akin habang hawak nito ang isang singseng at nakaluhod pa ito. Naghiyawa naman ang buong departamento sa sobrang kilig. Yes, I will marry you, Chandler, Arizona. Ngiting wika ko dito. At nang halikan ako ni Chandler sa labi ay muling naghiyawan ang mga tao. Noon ko lang napansin na andoon pala ang mga magulang ni Chandler at ang tatay ko. Naku, te, wala na talaga akong masabi kundi congratulations. Imagine, ikaw ang nanalo sa pag-ibig ni Sir Chandler. Ano siya ngayon? Natatawang wika ni Florabel sa akin. Alam ko ang ibig sabihin nito. Si Maxine ang tinutukoy nito. Ano ka ba? Hoy girls, di nyo ba alam na nagwawala si Maxine sa labas ng opisina nito? Dahil di nito matanggap ang pagpapakasal ninyong dalawa, Shaira. Wika ni Grace. Isa din itong engineer. What? Wika ko dito. Oo, te. At tinatanggal na siya ni Sir Chandler sa trabaho. Wika pa nito. Akma na sana akong lalabas nang pigilan ako ng dalawang babae. Huwag ka munang lumabas, Shaira. Baka ikaw pa ang pagbuntunan ng galit ni Maxine. Hayaan mong si Sir Chandler ang kakausap niyon. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon. Kinahaponan ay kasama ko si Chandler sa kotse nito. Han, kamusta si Maxine? Tanong ko dito. Pinapaalis ko na siya, Han. Masyado na siyang perwesyo sa kumpanya namin. Kung sino-sino ang mga inaaway niya, kaya pinapaalis ko na lang siya. Wika nito sa akin. Sana hindi mo na lang ginawa yun, Han. Nagawa lang naman niya iyon dahil mahal ka niya at hindi niya matanggap na sa akin ka ikakasal.
Wika ko dito. Pero kahit na, hindi pa rin tama ang ginawa niyang pagwawala sa kumpanya ko. Baka magalit pa sila mommy at daddy sa akin. Dahil isang babae lang, di ko pa natanggal sa departamento. Wika nito sa akin. Sa bagay, pero alam mo Han, naaawa pa rin ako sa kanya. Imagine, matagal ka na niyang gusto pero kahit anong gawin niya, di mo siya napansin. Tapos isang mahirap pa sa daga ka ikakasal. Syempre, insulto iyon sa pagkatao niya. Wika ko dito, hayaan mo siya Han. Ang isipin mo ay ang nalalapit nating engagement party. Gusto ko maging maganda ka doon ha. Basta, lagi mong tatandaan na mahal kita. Wika ni Chandler sa akin. Thank you Han for loving me. Mahal na mahal din kita. Ngiting saad ko dito. At nang halikan ako nito sa labi, alam kong eto na ang simula sa pagbabago ng buhay ko.